Iyan dumi ito Iyan So ayun, nag-upload ako ng short as first video. Wala lang, intro lang, or para masabing may nasimulan ba. Ano pa ba? Yun lang naman halos. Actually matagal na akong nag-video dati pa, pero nakakailang ulit na din ako ng YouTube channel. Merong iba na nagka-subscribers naman sa mga 500 something ganun, pero hindi pa monetized. Well, minsan pinanghihinaan ng loob. Hindi mo naman, hindi mo naman dito, pero hindi mo naman masisi yung sarili mo. Siyempre, pag may ginagawa ka, minsan gusto mo may nakikita kang results, diba? So, yun. Well, naghahanap ako ng sign last time. Yun, mga late last year na 2025. Then may nakita akong mga tao na, well, sa vlogging sila nakilala sa social media. So sabi ko, nung nakita ko sila, alam mo yun, parang wala namang parang kung ano sila sa vlog, sa camera, ganun din sila sa personal. Tapos yung attitude nila, yung ugali nila, ganun din, maulit din. Ito, lagay ko yung mga pictures namin nung nakita ko sila. Siyempre yan, nagdi-display naman yan siguro habang nagsasalita ako. Actually marami sila, pero since nasa parking lot lang kami ng stopover, mabilisan lang. So ilan lang yung nakapagpa-picturean ko. Good thing na din na may wala yung sinasabi kong leader nila na gusto kong ma-meet one day. Para sa akin, tinrato ko siya na siguro hindi pa time para ma-meet ko siya. Kasi syempre wala pa, sasabihin ko sa kanya na siya yung parang isa sa mga inspiration ko, gano'n. Kung bakit naglalakas loob ako maggawa ng video na ganito. Pero yun, parang hindi pa time na ma-meet ko siya on that day, kahit na picture pa lang. Kasi nga, yun, feeling ko wala pa akong masasabi sa kanya, wala pa akong maiharap sa kanya na results na ano tawag dito, wala pa akong masasabi sa kanya, ay mapapakita sa kanyang results na naging, yun, resulta kung nung pagiging dahil anong pagiging inspiration niya sa akin. So yun, so tingin ko yun talaga, hindi pa time. And good thing na din, nagka-realization ako na subukan mag-start ulit ng new YouTube channel. At this time, wag na sigurong mag-isip masyado sa mga iisipin ng iba, kung anong itsura ko, anong boses ko, kung ano man meron sa features ko. Kasi sorry, kasi may ilang beses
beses ko din naman inaral na kung paano mag-start ng YouTube channel dati, pero isa sa mga natutunan ko is yung tao sa YouTube world, halos wala naman silang pakialam sa itsura mo. To be honest, wala silang pakialam sa itsura mo sa harap ng camera. Nandun sila sa kung anong maipapakita mo sa kanila, kung anong may share mo sa kanila, kasi technically nanonood sila ng YouTube para mabawasan yung stress sa trabaho, mabawasan yung stress sa araw-araw na pamumuhay. Kasi alam naman natin lahat na hindi naman ganun kadali ang buhay dito sa Pilipinas ngayon. Especially, nakita nyo naman, nag-aangatan yung mga kinurap ng mga kurakot na officials, which is grabe. Hindi ko alam kung bakit naging ganun nakalalakas yung loob nila para kurakutin yung ganung kalalaking halaga. So ayun, medyo naguluhan ako doon sa mga pinagsasabi ko. So talo na muna tayo dito. So ayun, wala naman sigurong so ayun, kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon dito, thank you very much, kasi sino ba naman ako para panoorin mo, diba? So yun lang. Later marami pa tayong pwedeng pag-usapan dito sa channel na to. Kung meron kayong mga katanungan, pwede nyo namang iwan dyan sa comment section. Promise, babasahin ko lahat yan isa-isa. Then susubukan natin i-address, pag-usapan kung ano ba yung mga gusto nyo malaman. Pero nagsisimula pa lang din naman ako, hindi ko alam kung panonoorin nyo to kasi syempre medyo mahaba tong video na to. First time ko sa channel na to na mag long format, kasi yung unang upload ko is short lang. So yan, drive lang ako saglit. Ano may gusto akong pag-usapan natin is yung tungkol dito sa pag-vlog or vlogging dito sa Pilipinas. Kung bakit ba siya, for me para sa akin, bakit siya nagiging mahirap simulan, bakit siya nagiging mahirap gawin. Yan, bibigay ko lang yung insights ko. Hopefully may mapulot yung mga gusto mag-start mag-vlog dito sa pag-usapan natin na to, dito sa video na to. So yan lang, balik ako mamaya. So ayun, nakakap na naman ng kuya mo. So ayun, kaya nga nung nasabi ko kanina, gusto ko lang mag-share tungkol dun sa bakit feeling ko, for me, nagiging mahirap yung vlogging dito sa Pilipinas. Una is hindi masyadong open siguro sa culture natin, na may makita kang tao na naglalakad, nagbi-video sa sarili niya, tapos nagsasalita, diba? Parang hindi normal para sa atin. Pero kasi kung isipin mo, yung mga kilalang vlogger na ngayon is yun din naman yung pinagdaanan nila, diba? Ingay ng jeep. Yun din naman yung pinagdaanan nila. Kaya kung di nila pinagdaanan yun, syempre parang hindi din naman mawawala sa sarili nila yung pagkailang na nagbi-video sila habang naglalakad, nagbi-video sila ng sarili nila, nagsasalita habang nasa public place or ano man. Yun. Pangalawa is hindi ko sure sa ibang bansa kung ano talaga yung presyo, pero may kamahalan yung gadgets talaga dito sa Pilipinas.
yung mga gadgets, mga camera na gagamitin mo sa pag-vlog mo dito para maging maganda yung quality ng vlog mo. Pero sabi nga nung tao na gusto kong ma-meet one day is sa pag-vlog, ang pinakamagandang bagay na magagamit mo is yung bagay na meron ka. It doesn't matter kung maganda yung camera mo, it doesn't matter kung luma ba yung gadget mo, lumang ba yung cellphone mo, doesn't matter kung cellphone or camera ba yung gamit mo. What matters most is yung overcome mo nga yung hiya sa pag-vlog, sa pag-video, sa pagsasalita sa harap ng camera, kasi hindi naman talaga madali. And yun, makagawa ka ng videos mo, makapag-upload ka. Kasi paano uusad yung YouTube channel mo kung hindi ka naman makakapag-upload, diba? So ano pa ba? Tingin ko wala naman ng masyado bukod dun sa dalawa na yun. Kasi kung titingnan mo, sobrang, kung ang magiging niche mo or content mo is yung mga magagandang lugar dito sa Pilipinas, which is marami naman. May iba nga libre lang na mapupuntahan mo. So content sa content lang, sobrang dami talaga. Nasa sayo na lang kung ano yung hilig mo, kung ano yung passion mo, kung ano yung gusto mong i-share sa mga magiging viewers mo, sa mga magiging subscribers mo. Yun lang naman. What else? Tingin ko yun lang naman halos. Hindi naman siguro magiging masyadong challenge yung mga gadgets na gagamitin mo, kasi mostly naman ng mga tao ngayon, ng mga Pilipino, may mga cellphones na, and mostly naman mga cellphones na gamit nila is may camera na, kaya mag-record ng video. So diba, yun lang. Wala pa ako masyadong masabi talaga, pero promise sa mga susunod na contents, siguro may isip ko din yung mga gusto ko pang sabihin. So sa ngayon yun lang. Kung nanonood ka pa rin sa video na to hanggang ngayon, thank you, kasi hindi ko alam kung bakit pinapanood mo pa rin hanggang ngayon. Yun lang. Ikaw, kung mag-start ka din ng YouTube channel mo this year 2026, sobrang ganda ng start ngayon, kasi syempre fresh yung year, fresh start, diba? Sabi nila start fresh, ganun. So yun lang. Kung mag-upload ka at ang mga pumipigil sa'yo is naiilang ka kung ano magiging itsura mo sa camera, naiilang ka kung anong magiging reaction ng mga tao sa'yo, siguro may papayo ko lang is huwag mo isipin yun. Kasi gaya ng sabi ko kanina, mostly sa mga manonood sa'yo is wala namang pakialam sa itsura mo. They're after the content you're sharing. Yun lang. So yun na lang muna sa ngayon. Thank you sa panonood ng vlog. Thank you. Kung nandiyan ka pa rin, subscribe ka naman.